Hello. Tagalin mo nga yung headset mo. Happy Father's Day. Happy Father's Day, Papa. Happy Father's Day, Papa. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Sige. Mama be like. Hello. Drink water. Drink water. Hello. Nice food. Oh, wala na mga laman. Yung table sa bulo. Hello. 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 Kain. Celebration ng Happy Father's Day. Okay na yan. Tuloy lang ang ating ligaya. Filipino Guerrilla Forces. Nag-enjoy lang kami sa aming celebration. Happy Father's Day. Ang Israel at saka Iran medyo nagkainitan. Ang dami ng mamamayan ang naperwisyo ng building economic nila. Ito na siguro ang paghusga ng ating Panginoon. Karamihan ngayon puro high-tech na tayo, ano? So puro kalabitan na lang. So ito mahirap. Ang United States ngayon nagpadala ng airborne troopers. Pag sinabing airborne troopers, yun yung from the air to land. Airborne sila sa border ng Middle East. Siguro maaaring pinadalang border Middle East para walang land warfare assault, ano, na mag-atake bawat isa, kaya naglagay sila ng border, ng tropa sa border para walang hindi gapangan ng mga tropa by land. So mas mahirap rin yung by land at maraming madadamay. So sa United States ay maaaring magkaroon sila ng civil war. Marami ng states ang nagproprotesta. So ito ay dala siguro ng dala ng sitwasyon sa buong mundo. So tayo ay mag-ingat tayo. Sa isang banda, sa Pilipinas, ito pa rin ang problema natin, politika. Politika ang problema ng Pilipinas.
Pero sabi ko nga, sasamantalahin nga natin itong gulo ng politika na baguhin natin ang sistema. Kaya nga lang, ang Pilipino hindi pa rin handa. Hindi pa rin handang makialam. So yun ang kailangan natin. So, ang kahilingan ko sa kasamahan ko sa Filipino Guerrilla Forces, tuloy-tuloy lang tayo magparami. Magkaroon ng mga miyembro sa lahat ng lugar, lalo-lalo sa mga barangay. Yun ang objective natin. So, tuloy lang tayo. Panawagan ko, marami ng unit logo ang Filipino Guerrilla Forces. Marami ng unit logo. Ang international, may mga unit logo na sila. Ang instruction ko doon, instruction ko sa international, magkaroon sila bawat bansa ng logo. So yung bawat bansa, i-relate nila sa FGF at saka international, then kung anong bansa sila, i-relate rin, kasi para malaman kagad na nakasunod tayo sa environment ng bawat bansa na magkaroon ng unit logo. Now sa Northern Luzon, nagsimula na sila. So encourage all areas na magkaroon kayo ng sariling logo nito. So dinadirect ko ngayon yung operation natin, yung G3, to supervise or to make an standard policy in regards to have an respective logo, command logo or unit logo, under supervision ng operation to. So magkaroon sana tayo ng policy, para standard yung unit logo natin. So all logos na nag-publish na ng national ay subject sa review ni G3. Subject ni G3 na review. Pag-uusapan nyo na lang. So dito naman sa problema sa ating bansa politika, hindi ko rin maintindihan may mga taong galit na galit kay Inday Sara na magnanakaw daw. Ito yung parang may kasabihan tayo, nakikita natin ang butas ng palakol, pero ang butas ng nakikita natin ang butas ng karayom, pero butas ng palakol hindi natin nakikita. Ang ibig sabihin noon, yung kunting halaga na amount na nawawala as alleged ay nakikita, pero yung garapalan o yung sinasabi ng palakol ay hindi nakikita ng gobyerno. So very clear na it's politics. Very clear, it's politics. Katulad ng sinasabi ng bata na bata pa lang siya, wala pa nga 18 years old na ang comment niya. Kung gusto natin ng investigation, hindi i-single out, dapat lahat, hindi magkaroon ng double standard. Dapat lahat imbestigahan, hindi yung isa lang. Alam niyo kasi yung impeachment, maniwala kayo sa hindi, that is a politics decision, the majority decision. Now, kung ang majority decision ay nabayaran, kawawa naman yung ini-impeach, kasi nga hindi in accordance to tamang proseso. Katulad kay Justice Corona, na-impeach siya,
Dahil nga lang sa butuhan. 3 nga lang hindi bumoto dun eh. Kasi hindi nga nagpabayad eh. Si Bangag, si Miriam Defensor at saka si Jocor Arroyo. Yung dalawa, wala na eh. Ang natitira na lang itong si ating presidente, President Marcos. Yun ay miracle decision. Kaya nga sabi niya, gano'n naman yung impeachment niya yan eh. Paramihan ng boto. So, i-impeach na lang natin si Inday Sara. Ang problema lang, ibinalik ng Senado. Dahil daw, binadali ang proseso. So, ibig sabihin, binalik ang proseso, binalik ang kaso. So, another process naman sa Congress bago makarating uli sa Senado. Kasi nga, unang preliminary statement ni Senador Bato ay hinihiling niya na wag nang matuloy ang impeachment for the following reasons. Para bang yun, sinasabi niya na niluto lang yung impeachment, minadali. Ito naman si Senador Villanueva na sinasabi niya walang karapatan ang Senado na i-closure ang impeachment. Walang karapatan. Ang tanging decision lang ng senador, ng mga Justice Senate ay magkaroon ng hearing. Ituloy ang impeachment, magkaroon tayo ng hearing, then we'll decide. Pero yung hindi pa tayo nagsisimula ng preliminary hearing, i-dismiss natin, wala daw sa authority. So, anong nangyari? Tuloy ang hearing, then we decide. They decide na ituloy ba o hindi. Nagkaroon ng butuhan na hindi na ituloy. So, nanalo 5-8, 5-18. So, layo, no? So, ibig sabihin, 5 lang yung natira na hindi matuloy ang eleksyon. So, sino yung 5? Si Senador Gatchalian, Senador Coco Pimentel, at 2 babae, si Senador Conteveros at saka si Kibinay. Yung dahilan kay Coco Pimentel kaya hindi pumabor dahil ino po yung misis niya sa gobyerno. Kibinay naman siguro maaari yung pagkatalo ng kanyang ama na presidente. Kay Conteveros naman dahil talaga siyang kumikilos sa grupo, lalo na yung kay Duterte, kay dating Pangulong Duterte, isa sa nag-move. Kay Gatchalian naman ay hindi ko matandaan kung anong dahilan kay Gatchalian. Kalimutan ko kay Gatchalian. So yun lang mga kaibigan, nagsaya kami para sa araw ng Ama kahapon. So maraming salamat sa inyong pagsusubaybay. I love you all. Bye-bye.